Celebox. Si Jalay ay isang PA at food taster ng isang spoiled brat heiress ng isang business tycoon. Masipag, mapagkumbaba, at higit sa lahat, matulungin sa kapwa. Gagawin ko ang lahat para lang mapagaling ang nanay kong may sakit. Kahit na ang hirap maging PA ng mga mayayaman. Samantala, si Kian ay isang sikat na chef na kinagigiliwan ng lahat. Guwapo, bilyonaryo, at nagmamay-ari ng Lifestine. Pero sa likod ng kakayahan niya ay may isang mapait na lihim. What is the point of creating art if I can't even feel nor taste the food? I am a fraud. Hindi ako magaling. Mabibigyan kaya ng lasa ng isang hamak na food taster ang matabang na mundo ng isang broken-hearted na chef? O baka sa huli, malaman nilang sila palang perfect recipe para sa isa't isa. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Si Jalay na sakay ng isang Mercedes-Benz V-Class ng kanyang among si Tiffany ko ay hindi mapakali ng upo. Hindi dahil sa mainit ang loob. Sa katunayan, naka-full blast pa nga ang aircon nila. Hindi rin dahil sa masikipang kotse. Dahil sobrang lawak nito at kulang na nga lang tumambling siya roon sa sobrang luwag. Ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali, dahil yun sa tunog na nagmumula sa sarili niyang tiyan. Napapikit ng mariin si Jalay at pasimpleng hinimas ang kanyang sikmura. Napasulyap siya sa kanyang relo at mag-aalas 3 na ng hapon. Ang huling laman ng tiyan niya ay isang stick ng fishball kagabi at isang tasa ng kape kaninang umaga. Jalay, what was that sound? Mataring na tanong ni Tiffany habang hindi inaalis ang tingin sa iPhone 17 Pro Max nito. Nasa gitna ito ng pag-i-edit ng selfie sa Instagram. Bigla siyang kinabahan dahil sa reklamo ng amo. Hindi lang yon. Baka paalisin pa siya nito at pag-commute na naman. Wala po Ma'am Tiff. Yung makina po yata ng sasakyan. Medyo luma na po kasi yata. Palusot ni Jelay kahit na alam niyang brand new pa lang ang sinasakyan nila. Tinaasan lang siya ng kilay ni Tiffany. Si Tiffany ko ang nag-iisang anak ng isang business tycoon sa Pilipinas. Maganda si Tiffany. Kutis porselana. Buhok na laging bagong salon at mga damit na kasing presyo na ng bahay at lupa. Ang problema lang ay ang ugali nito. Kasing pait yata ng ampalayang hindi nahugasan ng maayos. Grabing sama ng ugali at sobrang maldita pa. Siya lang yata ang bukod tanging assistant na nagtagal sa dalaga. Whatever. Just make sure na ready ka mamaya. Pupunta tayo sa Lifestine. Alam mo naman siguro kung saan yun ano. And remember the rule, Jalay. Huwag mo kong papahiyain doon. Paalala ni Tiffany sa kanya habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Tumango si Jalay bilang sagot. Opo ma'am, copy po. Ang trabaho ni Jalay ay simple lang. Isa siyang PA ni Tiffany ko. Hindi lang isang assistant kundi isang food taster nito. Dahil sa pagiging health conscious at sobrang arte ng kanyang among si Tiffany. Kailangan niya munang tikman ang lahat ng kakainin nito. Mapa-appetizer, main course, o dessert man. Ang pinakamalala pa, kapag trip siya ng amo niya, minsan ay hindi pa nito sa kanya papalunukin ng pagkain. Ang siste, taste, chew, and spit ang peg niya. Ewan ba niya sa amo niya? May pagka-spoiled at siraulo. Hindi nga siya makapaniwala na may ganito palang klaseng amo Ang lakas ba naman ng trip at kaltok sa ulo? Ngunit dahil malaki ang pasahod bilang assistant nito, pinatos at pinagtiisan niya na lang ang dalaga. Kanina lang habang nasa meeting si Tiffany sa isang high-end steakhouse, inutusan siya nitong tikman ng Wagyu steak. Grabe, sobrang heaven sa sarap. Talagang it's melt in her mouth ang peg niya habang tinitikman ng isang pirasong karne. Lasang-lasa niyang tamis nito, ang smoky flavor at ang perfect amount ng asin. Gusto sana niyang nguyain ng dahan-dahan,
at hayaang dumaloy sa bituka niya para naman tumigil na sa pagre-revolusyon ang mga alaga niyang bulate sa tiyan. Pero inabutan siya ni Tiffany ng tissue. "Iluwa mo." Utos ni Tiffany sa kanya. "Masyadong oily tingnan. Yuck!" Dahil kailangan ni Jerry ng pera pampadialysis ng nanay niya at dahil hawak ni Tiffany ang kinabukasan ng pamilya niya, napilitan siyang iluwa ang wagyu sa tissue. Halos maiyak siya nang itapon niya ito sa basurahan. Dahil sa sobrang panghihinayang, napakamahal pa naman ang karning yon at napunta lang sa basurahan. Isang linggong sweldo niya na yon kung tutuusin. Bumalik siya sa realidad nang biglang huminto ang sasakyan. Agad na pinagbuksan naman ng driver si Tiffany ng pinto. "Madam, narito na po tayo." Nasa tapat na sila ng Le Festin, ang pinakasikat at pinakamahal na French restaurant sa bansa. Mula sa labas, amoy mayaman na ang lugar. Glass walls, warm lightings at may malawak na parking lot na puro sports car ang nakaparada. "Jelay, may bag." Utos ni Tiffany pagkababa ng sasakyan. Agad naman siyang kumilos. Bitbit niya ang Hermes Birkin ng dalaga, payong at extra jacket nito in case na lamigin ng prinsesa nila. Para siyang isang walking closet nito na nakasunod palagi sa isang supermodel. "Remember the plan, ha?" Bulong ni Tiffany habang naglalakad sila papasok. "May ka-meeting si Dad ng mga investor sa loob. Pupunta tayo ron. Pero ang goal natin, kailangan nating makuha ang atensyon ni Chef Kian. Siyang pinakahat na chef ngayon at gusto ni Daddy na mag-franchise sa kanya. Kung magiging kami, it's a win-win. Maganda ako at gwapo rin siya. Hindi ba't bagay kami?" Napabuntong hininga na lang si Jelay at napatango sa amo. Si Chef Kian Valderrama. Ilang beses na niyang narinig ang pangalan nito mula sa radyo o telebisyon. Sabi sa mga balita, ito raw ang culinary prince ng henerasyon. Suplado, seryoso, at walang ibang mahal kundi ang kusina nito. Kung tutuusin, bagay nga talaga ang dalawa. Pero sa ugali nitong amo niya, napahalakak siya sa kanyang isipan. Himala na lang kung magkakasundo ang dalawa. Ang arte-arte pa naman itong si Tiffany. Hindi naman sa pagiging bitter, no? Pero kasi, nagsasabi lang naman siya ng totoo. Pagpasok nila sa restaurant, sinalubong sila ng isang head waiter doon. Malaki ang ngiti nito at binati pa sila ng magalang. "Good evening, Miss Ko. Your father is waiting at the VIP table." Habang naglalakad sila papunta sa mesa, hindi mapigilan ni Jelay na mapapikit ng mariin. Nilanghap niya ng buo ang aromang naaamoy niya. Sobrang bango noon. Amoy na amoy niya ang freshly baked bread, roasted rosemary at caramelized syrup. Para sa isang taong gutom na gutom, torture para sa kanya yon. Mas lalong nagwalang mga bulate niya sa tiyan. Grabe naman itong nararanasan niya. Gusto niya na talagang kumain pero hindi siya makakilos dahil nasa trabaho pa siya. Nang tuluyan silang makapasok sa loob, kita niyang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ang daddy ni Tiffany kasamang ilang matatandang nakasuot na itim. Puro naman negosyong pinag-uusapan ng mga ito. Wala ni isa sa kanila ang pumansin sa kanya. Pero sanay naman na siya. Isa lang naman kasi siyang anino roon sa mundo ng mga mayayaman. Umupo si Tiffany sa tabi ng dad nito at agad na nagpa-cute. "Hi, Daddy! Hi, everyone! Sorry I'm late." Tumayo naman si Jelay sa likuran ni Tiffany. Hawak pa rin ang mga gamit nito. Bawal siyang umupo hanggat hindi sinasabi ni Tiffany. At dahil busy ang amo niya sa pagpapapansin sa open kitchen kung saan natatanaw si Chef Kian, mukhang matagal-tagal na tayuan ang gagawin niya. Lintik na yan. Impyerno talaga ang buhay niya kapag nasa tabi ng Madam Tiffany niya. Tanaw na tanaw ni Jelay mula sa pwesto niya ang kusina. Glass ang dingding nito kaya kitang-kita ang galaw ng mga chef doon. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking kalmado pero mabilis ang kilos. Nakaputing chef's uniform na banat sa braso. Seryoso ang mukha nito at nakapokus lamang sa ginagawa. Siya si Chef Kian. In fairness,
Gwapo nga ang lalaki sa personal pero medyo masungit ang dating. Yung tipong kapag nagkamali ka ng hiwa ng sibuyas, baka ipatapon ka nito sa Mars o di kaya naman ay sisantihin. Nakita ni Jelay kung paano pagalitan ni Kian ang isang sauce chef dahil lang sa maliit na smudge ng sauce sa gilid ng plato. Grabe, napaka-perfectionist naman itong chef na to. Bulong niya sa sarili. Pero in fairness, mukhang masarap ang luluto niya. Napapikit ulit siya at nilanghap na naman ang aromang nagmumula sa kusina. Hi Lord, kahit kanin lang na may sabaw ng adobo okay na ako. Please, sana haplusin mo ang puso ng maldita kung amot pakainin ako ngayon. Lalong kumalamang tiyan ni Jelay dahil sa naisip. Parang may nagrarally na sa loob ng kaniyang tiyan. Hilong-hilo na rin siya't nanlalabo na ang kaniyang paningin sa gutom. Hanggang sa dumating ang appetizer, dala-dala ng isang waiter palapit sa kanila. Napalunok siya ng mariin. Here's your appetizer, madam. Fig jam and brie crostini. Here, tikman mo. Pasimpleng utos ni Tiffany sabay abot ng tinidor kay Jelay habang hindi nakatingin ang daddy nito. Agad namang kinuha ni Jelay ang tinidor at agad na sinubo yun. Grabe, ang sarap ng lasa. Sobrang lambot at lasang-lasang tamis mula sa ham. Akmang lulunukin na sana niya ito nang bigla siyang siniko ni Tiffany sa tagiliran. Tissue. Bulong ni Tiffany. Napapikit si Jelay ng mariin. Gusto na niyang umiyak dahil sa sobrang panghihinayang. Iyon na Nasa lalamunan na niya at lulunukin na lang. Agad niyang niluwa ang pagkain sa tissue na hawak niya at binalot ito ng maingat para itapon mamaya. Ma'am, Tiff naman, maraming mga batang nagugutom. Hindi ka ba nangihinayang sa pagkain? Nasa lalamunan ko na Iniluwa ko pa. Sayang naman po. Reklamo niya sa amo ngunit tinaasan lang siya nito ng kilay. At sino ka naman para magreklamo sa akin? Binabayaran kita para gawin yan. Baka gusto mong sisantihin kita at mawala ng panggastos sa ospital ng nanay mo. Napatikom na lamang ng bibig si Jelay at napayuko sa ulo. Hindi na niya pinansin pa ang dalaga at baka mas lalong mabadtrip ito sa kanya. So, anong lasa? Okay ba? Tanong ni Tiffany sa kanya. Okay naman po. Matamis at masarap. Sagot niya ngunit mas umasim ang mukha ng dalaga. Masyadong matamis. Reklamo nito at hindi man lang tinikman ang nasa plato. Hindi to pwede sa akin. Baka tumaba ako. Sa loob-loob ni Jelay, gusto niyang isigaw sa amo niya na bakit hindi mo nalang ibigay sa akin? Mapapakinabangan ko pa sana. Lumipas ang isang oras. Ibinigay sa kanilang soup, main course at salad. Lahat yun, dumaan lamang sa bibig ni Jelay pero hindi umabot sa kaniyang tiyan. Tikim at luwa lang naman ang ginagawa niya. Para siyang pinaparusahan sa lagay niya. Pakiramdam niya ng mga oras ay babagsak na siya. Nanginginig na rin ang tuhod niya sa gutom at pagod. Ang tanging nagpapanatili lang ng lakas niya sa mga oras na yun ay ang kanyang sweldo. Mamaya kasi sweldo day na niya. Hanggang sa dumating na ang inaabangan ng lahat. Yun ay ang dessert. Tumahimik ang paligid ng ilapag ng waiter ang dessert sa gitna ng mesa. Ladies and gentlemen, our signature dessert. Prepared by our very own Chef Kian himself just for this evening. The dark chocolate raspberry tart. Para bang huminto ang mundo ni Jelay nang makitang dessert na nakalagay sa isang malinis na platito. Ang tart ay isang obra maestra na talaga namang nagpamangha sa kanya. Perfectly baked din ang crust nito. Mala golden brown at nakakatakam tingnan. Merong palaman na dark chocolate ganache na sa tingin niya kasing tamis ng isang sumisibol na pag-ibig. Sa ibabaw nito, may isang fresh raspberries na parang diamanting ruby. Napapalibutan din ito ng maninipis na golden flakes. Amoy pa lang nito ay nakakalasing na. Nilanghap niya ang aroma nito, tsaka napapikit ng mariin. Ini-imagine din niya na kinakain niya ito. Napakasarap. Samantala, si Tiffany naman ay inilabas lamang ang phone at nagkuha ng iilang mga larawan at video ng dessert. Imbis na i-appreciate nito ang pagkain,
kinuhanan muna ng larawan. "Look guys, so fancy!" sabi ni Tiffany habang kinukuhanan ng video ang sarili, kasama ang chocolate tart. Si Chef Kian lang naman ang gumawa nito. He's really amazing, right? And so hot! Malaki ang ngiti ni Tiffany habang binibidyohan ang sarili, ngunit pagkababa ng phone nito, nagbago ang mukha ng dalaga. Tinignan nito ang tart na parang isang dumi. "Ew! Shucks! Look at the chocolate! It's so thick!" Reklamo ni Tiffany sa daddy nito. "Daddy, I can't eat this. I bet sobrang dami ng calories niyan. Masisira for sure ang diet ko." Hindi man lang nito tinikman ang dessert at agad na tinabi hanggang sa biglang tumunog ang phone ni Tiffany. "Oops, wait lang daddy. I need to retouch and I think tumatawag si mommy. CR lang ako." Tumayo si Tiffany at nagmamadaling pumunta sa restroom. Naiwan naman si Jelay sa tabi ng mesa. Ang daddy naman ni Tiffany at ang mga investors ay abala sa mainit na diskusyon tungkol sa shares ng kumpanya. Walang nakakapansin kay Jelay. Para siyang invisible furniture sa kwartong yun. Hindi man lang niya pinansin ang mga tao sa paligid bagkos. Titig na titig siya sa plato ni Tiffany na may chocolate tart. Buong buo pa ito, ni walang bawas at hindi man lang ginalaw. Nakadisplay lang sa mesa na para bang inaakit siya. Para ba nitong sinasabi na, "Kainin mo ko, Jelay. Sige na, sayang naman kung hindi mo ko titikman. Sobrang sarap ko pa naman." Napalunok ng mariin sa Jelay. Isang matinding kagutuman ang tumama sa kanya. Ramdam din niya ang pagkulo ng tiyan niya at panginginig ng kamay niya. "Bahala na." Bulong niya sa sarili. "Masisante na kung masisante pero mamamatay na talaga ako sa gutom dito. Kailangan ko nang kumain, lintik." Lumingon-lingon siya sa kanyang paligid. Nang makita niyang walang nakatingin at nakapansin sa kanya, dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara ni Tiffany. Sinandok niya ang malaking portion ng tart, kung kaya't narinig niya ang tunog ng paghati ng crust. Sumama rin dito ang ganache at raspberry, hanggang sa mabilis niyang sinubo ito sa kanyang bunganga ng buo. Napabikit si Jelay ng mariin. Ramdam niyang pagsayaw ng kaluluwa niya sa alapaap. Shit! Heaven! Yan ang nasa isipan niya. Sa unang kagat, sumabog ang lasa ng tart sa bibig niya. Ang pait ng dark chocolate ay saktong-sakto para balansehin ang tamis. Masasabi niyang hindi ito nakakaumay. Napaka-smooth ng ganache na dumudula sa dila niya. Tapos, pumutok ang maasim na raspberry na nagbibigay ng isang matinding sipa sa diwa niya. Heaven! Napaungol si Jelay ng mahina. Wala siyang pakialam kung may makarinig man pero ito na yata ang pinakamasarap na dessert na natikman niya sa buong buhay niya. Hindi niya yon niluwa. Nginuyang-nguya pa niya ito ng marahan tsaka dahan-dahang lunok. Naramdaman niya ang init ng pagkain na dumaloy sa lalamunan niya papunta sa kanyang tiyan. Finally, may pumasok ng pagkain sa kanyang tiyan. Dahil sa sobrang sarap at gutom, hindi na napigilan ni Jelay na sunod-sunod niyang kinain ang laman ng plato. Para siyang batang hindi nakakain ng isang taon. Nangingilid na rin ang luha sa kanyang mata dahil sa sobrang sarap at tuwa. Hindi na nga niya napansin na may chocolate stain na sa gilid ng labi niya. Subalit wala siyang pakialam. Ang mahalaga, maubos niyang chocolate tart na ito bago bumalik ang amo. Wala pang isang minuto, sobrang linis na ng plato. Sinimot niya yon at walang tinira. Para bang may dumaan na malakas na hangin at tinangay ang tart ni Tiffany. Tawang-tawa siya sa sarili ngunit pinigilan niya lang. Iba pala ang nagagawa ng dessert na ito. Grabe. Huminga siya ng malalim at unti-unting idinilat ang mata. Kahit anong mangyari, worth it ang ginawa niya dahil napasaya at nabusog siya nito. Napawi rin ang kumakalam niyang sikmura kanina. Pero pag angat ng tingin niya, natigilan siya. May nakatayo kasing tao sa harapan niya. Una niyang nakita ang isang pares ng makintab na itim na sapatos. Dahan-dahang tumaas ang tingin niya sa itim nitong slacks. May puting apron
at puting chef's jacket. Sumingkit din ang kanyang mga mata at tiningnan ang name tag nito. Kay Valderrama. Yan ang nakasulat sa name tag. Inangat pa ni Jelay ang tingin niya hanggang sa magtama ang paning nila ng isang lalaki. Oh my gulay! Si Chef Kian ang nasa harapan niya. Tila ba nagmistulang bola ng kanyon ang dalawang mga mata niya. Nasa tapat niya mismo ang lalaki kung kaya't napatakip ng bibig si Jelay. Hindi niya alam kung bakit nasa harapan na niya ito. May nagawa ba siyang mali? Nalaman ba nito na kinain niya ang tart na para kay Tiffany? Ipapapulis ba siya nito? Biglang tumahimik ang buong restaurant. Napahinto rin ang pag-uusap ng ama ni Tiffany at mga investors nito. Lahat sila'y nakatingin kay Jelay na may chocolate pa sa gilid ng labi. Hawak-hawak pa niyang tinidor kung kaya't huling-huli siya. Akala ni Jelay, sisigawan siya nito. Akala niya, ipapatawag nito ang guard para kaladkarin siya at palayasin sa loob dahil inubos niyang pagkain ng isang VIP guest doon, kaya naman nagmakaawa siya sa binata. Sir, nauutal na sabi ni Jelay. Sorry po, gutom lang naman po ako. Huwag po kayong mag-alala, babayaran ko po ang nakain ko. Ay teka, wala pala akong pera. Hindi pa ako nasasweldohan ni madam. Pwede po bang maghugas na lang ako ng pinggan? Promise, malinis ako sa trabaho. Samantala, hindi man lang nagsalita ang binata. Sa halip, tinitigan ni Kian ang dalaga na para bang namamangha. Sa paningin ni Kian, tila ba nakakita siya ng isang himala. Sa araw-araw niyang pagluluto, nakikita niya ang mga sari-saring reaksyon ng mga mayayamang customer niya. Mga taong kumukuha lang ng larawan pero hindi naman ito inuubos. For the clout lang kumbaga dahil sikat siya. Pero ang babaeng nasa harapan niya, nakita niya sa mukha ng dalagang totoong kaligayahan habang kinakain ang inihanda niya. Nakita niya kung paano nito nanamnam ang ginawa niyang obra. Iyon ang reaksyon na matagal na niyang hinahanap. Ang reaksyon ng isang taong totoong na-appreciate ang luto niya. Biglang gumalaw si Kian. Lumapit sa dalaga at sa harap ng mga tao, sa harap ng daddy ni Tiffany at investors nito. Dahan-dahang lumuhod ang binata. Si Jelly naman ay nanlaki ang mga mata. Hinawakan ni Kian ang kamay niya. Tinitigan siya nito ng seryoso at nagsalita. Miss, did you like the dessert? Maamong tanong ng binata sa kanya. Walang nagawa si Jelly kundi ang tumango at tila na hipnotismo sa angking kagwapuhan ng lalaki. Opo, sobra. The best po ang dessert niyo. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Kian. Isang ngiti na hindi umabot sa mata, pero sapat na para magpatigil ng puso ng sinumang makakakita. Then save me. Bulong ni Kian na siya lang ang nakarinig. Hindi magets ni Jelly kung bakit niya ba ito sasagipin. Wala rin siyang ka-idea kung bakit ito sinabi ang katagang yon. Sa susunod na pangyayari, inayos ni Kian ang sarili at mas nilakasan pa ang boses nito para marinig ang lahat. Will you marry me? Biglang tanong nito sa kanya. Naging tahimik ang lahat. Nablangko rin ang utak ni Jelly dahil sa sinabi ng binata. Marry? Sa Tagalog, kasal. What? Bakit naman siya nito yayayain na magpakasal? At agad-agad? Tart lang naman ang kinain niya. Hindi gayuma. Ha? Ang tanging lumabas sa bibig ni Jelly. Eksakto namang bumukas ang pinto ng restroom. Lumabas si Tiffany na fresh ang dating. Namumula rin ang labi nito dahil sa red lipstick na suot. Nakita ng dalagang scene. Ang sikat na si Chef Kian ay nakaluhod sa harap ng kanyang personal assistant. May chocolate stain pa nga sa labi. What's happening here? Tili ni Tiffany, bumasag sa katahimikan ng malakas na sigaw ng dalaga. Sa gulat at takot naman ni Jelly sa amo niya at sa hindi may paliwanag na pressure mula sa nakaluhod na gwapong chef sa harapan niya, napasagot siya ng wala sa sarili. Oo,
na puno ng bulong-bulungan ng mga tao sa restaurant. Ang iba'y kinilig ngunit ang iba naman ay nakaramdam ng bitter. May mga nag-flash na mga camera rin at binibidyohan sila. Tumayo si Kian at hinila si Jelay patayo para yakapin. Hindi naman nakareact agad si Jelay dahil sa sobrang gulat. "Don't talk." Bulong ni Kian sa tenga niya habang nakayakap sa kanya. "Sumakay ka lang sa sinasabi ko. Mamaya ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo." Amoy na amoy ni Jelay ang pabango ni Kian kung kaya't huminga siya ng malalim. Ramdam din niya ang bilis ng tibok ng puso nito habang nakayakap sa kanya. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa pinaglalamayin si Jelay. Nakita niya kasi si Tiffany na masama ang tingin sa kanya. Kahit ang dalaga ay hindi makapaniwala sa scene na nasa harapan nito. Parang isang kisap mata lamang na kumalat ang chismis-chismis na nag-propose ang sikat na chef sa hindi kilalang dalaga. Wala pang 5 minuto matapos ang pag-propose ni Kian kay Jelay, trending na ganito sa social media. Si Jelay na nakaupo sa sofa sa tahimik na office ni Kian sa second floor ng Le Festin ay napascroll ng wala sa oras sa kanyang Facebook account. Shit! Number 1 trending na ako at may pa-hashtag pa sila. Ano to? Hashtag sana all may chocolate sa labi? Bulong niya sa sarili at napatampal ng noo. Pashnea, kung alam ko lang na may stain palang bibig ko, agad ko sana itong pinunasan. Nakakahiya tuloy. Napahawak siya sa isang basong tubig at mabilis na nilagok yon. Kanina pa siya kinakabahan. Sino ba naman ang hindi? Trending na siya at isa lang doon ang nasa isip niya. Magkakaroon na siya ng haters at bashers mula sa mga fans ng chef na ito. Samantala sa kanyang harapan, nakasandal ang binata sa swivel chair nito. Nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya ng seryoso. Bumalik na rin ito sa pagiging seryoso at malamig. Wala siyang nagawa kundi ang putulin ng katahimikan at nagreklamo sa binata. Sir, prank po ba to? Kasi kung prank to, nasan po ang camera? Nasa wow mali ba ako? Pwede po ba akong bumati sa mama ko? Biro pa niya upang pagaanin ng sarili. Huminga ng malalim si Kian at minasahay ang sentido nito. This is not a prank. And stop calling me sir. Just call me Kian. Engage na tayo, remember? Engage? Napatayo tuloy si Jelay. Sir, ay Kian pala. Kakakilala lang natin. At saka isa akong PA ni Miss Tiffany ko. Hindi ba magiging skandal yun sa image nyo? At saka papatayin ako ng amo kong yun. Baka ipakain pa ako sa mga alaga nilang crocodiles. Si Kian naman ay tumayo rin at lumapit sa kanya. Bigla siyang napatras ng wala sa oras. Tiffany fired you 10 minutes ago. Rinig na rinig kong sigaw niya sa labas kanina. Bago siya kaladkarin ng security guards ko. You're fired, you ugly slut. Yan ang exact line na sinabi niya. Am I right? Nang maalalang nangyari kanina, ay napaupo na lamang ulit si Jelay. Oo nga pala, wala na siyang trabaho. Hindi na rin siya masisweldohan nito. Paano ng dialysis ng nanay niya? Paano ng gastusin nila sa pang-araw-araw? Habang namumroblema siya sa kakaisip kung saan naman siya hahanap ng trabaho, ay bigla siyang inabutan ng binata ng isang folder. Basahin mo. Sabi nito sa kanya. Binuksan ni Jelay ang folder at binasang nakasulat. Contract agreement? Fake fiancé? Ano to? Gulat na tanong ni Jelay. Yes, kailangan ko ng girlfriend or at least man lang isang fiancé. Yung mga magulang ko kasi, they're relentless. Gusto nila akong ipakasal sa anak ng isa sa mga business partner nila upang mas lalong mag-expand ang Le Festin sa iba't ibang lugar, pati na sa bansa. Palagi rin nila akong siniset up sa mga blind dates kung kahit hindi ako makafocus sa kitchen. Paliwanag ni Kian habang naglalakad sa kwarto. Tumigil ito sa harap ni Jelay at nagpatuloy. I need someone they can't control. Yung tipong simpleng babae at hindi mahalagang status para sa kanya. Tipong babaeng kagaya mo na
Ang nasa isip lang ay pagkain. Napangiwi si Jelay nang marinig ang sinabi ni Kian. Aray ha? Grabe ka naman sa katagang nasa isip ko lang ay pagkain. Hindi naman ako ganun ka-PG. Talagang gutom lang ako noon. Subalit hindi pinansin ng lalaki ang sinabi niya. Nagpatuloy lang ito sa pagpapaliwanag. And you? Turo pa ni Kian sa kanya. Fit na fit ka sa hinahanap ko. Nakita ng parents ko kanina ang live stream natin. Gulat na gulat sila. Lahat din ng tao ay pinag-uusapan na tayo. Kung ipagpapatuloy natin to, titigil na sila sa kakakulit sa akin. Kung mangyari man yun, pwede na tayong maghiwalay. Teka lang. Pigil ni Jelay. So, gagamitin mo ako? Fake news lang pala yung pag-propose mo? Tumango si Kian bago sumagot. It's a business transaction, Miss Jelay. Tingnan mong nasa likod. Sagot ni Kian sa kanya. Inilipat ni Jelay ang pahina at halos lumuwang mata niya nang mabasa ang mga nakasulat doon. 150,000? Bulol na sambit ni Jelay. Gamot na ni Nada ito sa loob ng ilang buwan at may insurance pa. Free accommodation sa penthouse mo? Wait, unlimited access sa Lefestine kitchen and pantry? Seryoso ka ba? Is that enough? Medyo kinakabahang tanong ni Kian sa kanya. Enough? Sir naman, sobra-sobra na ito. Kahit magtumbling pa ako sa EDSA gagawin ko. Sagot ni Jelay ngunit napatampal din naman sa kanyang bibig nang ma-realize ang kanyang sinabi. Sa isip niya, oops, masyadong halata naman na mukha siyang pera. Napatikim siya tsaka malumanay na nagsalita. I mean, sige po, deal para sa ekonomiya. Napangisi na lamang si Kian dahil sa sinabi niya. Good, pero basahin mo munang nakasulat sa ibabang bahagi ng pahina. Yung nakabold na sentence. Mabilis namang tinignan ni Jelay ang dulo ng kontrata. Additional duty. The fiancé must act as the official taste consultant? Takang tanong ni Jelay sa binata. Sir, hindi naman ako chef. Hindi rin yun ang degree ko. Umiwas ng tingin si Kian. Biglang nagbago ang aura ng binata. Tumingin ito sa bintana. Tila iniiwasan ng tingin ng dalaga. Gusto ko lang ng honest feedback ng isang taong mapagkakatiwalaan ko. Yung mga sous chef ko kasi, lahat sila biased. Oo lang ng oo sa lahat ng niluluto ko. Dahil ako naman si Chef Kian. Takot din silang ma-offend ako. Pero ikaw, you were different. Sa puntong yun napalingon na si Kian kay Jelay. Kanina, nung kumain ka ng tart, that was the most honest reaction I've seen in years. Walang halong kaplastikan. At yun ang kailangan ko. Kailangan ko ng isang taong magsasabi sa akin ng kung okay bang niluluto ko o hindi. Subalit hindi sinabi ni Kian ang totoong dahilan. Hindi niya pwedeng sabihin na unti-unti nang nawawala ang panlasa niya dahil sa isang aksidente at nagkaroon siya ng head trauma. Na kaya niya kailangan si Jelay ay dahil ang dalaga ang magsisilbing panlasa niya. Nakahinga ng maluwag si Kian nang hindi na magtanong pa ang dalaga. Si Jelay naman ay hindi na nag-usisa pa. Basta may 150k at unlimited pagkain ay okay na siya. Kinuha ni Jelay ang ballpen at pinirmahan yon. Sige, deal. Basta ha, unlimited access sa Lefestine. Shems, makakakain na ako ng mamahaling pagkain sa wakas at diretso na yun sa tiyan ko. Masayang sabi ni Jelay. Deal. Natatawang sabi naman ni Kian. Sa sandaling yon, walang alam si Jelay sa pinirmahan niya. Hindi lang employment contract o agreement ang natanggap niya, kundi pati na rin simula ng pinakamagulong yugto ng buhay niya. Kinabukasan, akala ni Jelay magiging payapa ang gising niya dahil nakatira na siya sa penthouse ni Kian. Nasa rooftop lang naman yun ng Lefestine. Nasa guest room siya at sobrang lambot ng unan at kama. Ngunit nagising siya sa sunod-sunod na tunog ng notification sa kanyang cellphone. Pagbukas niya ng phone, isang matinding bangungot ang sumalubong sa kanya.
Halos 100 lang naman ang notification niya sa Facebook at Instagram. Una niyang binuksan ay ang kanyang Instagram. Nakita niya ang pinakauling post ng dati niyang among si Tiffany na nasa top feed ng account niya. Napangiwi siya nang makita ang picture niya na nagka-zoom in pa talaga. Meron pa siyang chocolate stain sa gilid ng bibig tapos ay edited pang sungay sa kanyang ulo. Para bang nagmistulang devil siya sa litrato. Beware of this snake. This is Jalai, my former PA. Magnanakaw pat isang slut. What a shame. She stole my food and then now she stole my precious chef Kian. So squammy naman this girl. Beware Lifestine. Baka siya nang ikakabagsak nyo. #gold digger, #pangit, #boycott Lifestine. Yan lang naman ang post ni Tiffany tungkol sa kanya. Agad siyang pumunta ng comment section upang basahin ang reaksyon ng mga madla. Ngunit mas napangiwi siya nang mabasa yon. Ew, kadiri naman yan. Bakit pinatulan siya ni Chef Kian? Isang PE lang palit mga agaw. Mukhang patay gutom pa. Baka ginayuman niya si Chef Kian. Check nyo nga baka minagay sa tart ng babaeng yan. Ang kapal ng muka. PA lang pala. Napaupo siya nang wala sa oras dahil sa masasamang komento tungkol sa kanya. Mukha ba ako nang gagayuma? At uso pa ba yun ngayon? Niniwala pa kayo sa ganun? Inis na sabi ni Jelay habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang nagbabasa. Ngunit tuluyan siyang kumalma nang makitang meron din palang mga taong kumakampi sa kanya. Ang harsh naman ni Tiffany. Inggit lang yan kasi hindi siya pinili ni Chef Kian. Tama ka riyan. Mas gusto ko pa nga itong si Jelay. Totoong tao at mukhang mabait pa. Ang cute kaya ng reaksyon niya habang kinakain yung chocolate tart na gawa ni Chef Kian. #Team Jelay. Nagkahinga siya ng maluwag. At least meron pa namang mga taong nasa side niya. Para sa kanya, yun lang ang mahalaga. Natulog lang ako pagkagising ko, sikat na ako. Grabe talagang epekto ng lalaki yun sa madla. Wika niya tsaka napapailing pa. Nagulat na lang siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Kian na naka-apron. May daladala pa itong isang tray at mukhang almusal niya yun. Napaawang ang labi niya nang makitang nasa tray. Isang sunny side egg, meron pang smoked salmon, rice at freshly squeezed orange juice. Nanubigang kaniyang bibig dahil sa nakita niyang pagkain. Don't read the comments. Utos ni Kian sabay kuha ng hawak niyang phone sa kanya. May stress ka lang. Chef, Kian, nakita mo na ba to? Sinisiraan nila ang restaurant mo. Baka malugi ka dahil sa akin. Tarantang sabi niya sa lalaki, pero nakatuon pa rin ang kaniyang paningin sa hawak nitong tray. Umupo si Kian sa gilid ng kama at nilapag ang tray sa mesa. Let them talk whatever they want. Yung dating amo mong si Tiffany, ginagawa nito ang lahat para siraan ako. Tinawagan din ako ng mga suppliers ko and they are canceling orders. May mga investors din na nag-pull out pero wala akong pakialam sa kanila. Kalmado nitong sagot sa kanya. Ha? Wala kang pakialam? Di ba pangarap mo to? Nagtatakang tanong ni Jelay, ngunit tinitigan lang siya ni Kian. Jelay, I can cook my way out of anything as long as the food is perfect. Babalik at babalik ang tao. Hindi ko kailangan ng mga investors na yan. Inilapit nito ang tray sa kanya, tsaka pinatong sa kanyang hita. Here, taste it. Sabihin mo sa akin kung okay bang smoked salmon na ginawa ko. Nagtataka man, kinuha ni Jelay ang tinidor at kutsilyo. Humiwa siya ng maliit at sinubo yon. Ungol ni Jelay habang ngumunguya. Masarap siya. Creamy rin ang sauce pero... Pero ano? Agad na tanong ni Kian. Nakatutok lang ang mga mata nito sa bibig niya. Parang hinihintay ang hatol ng dalaga. Pero parang matabang. Kulang sa lasa. Parang nakakaumay kung uubusin lahat. Siguro, lagyan mo siya ng konting lemon pa. Nang makita ni Kian ang reaksyon ng dalaga, ay para bang nabunutan ito ng tinik sa dibdib. Tumango-tango pa ito
Kinuha ang notepad sa bulsa, tsaka nagsulat. Okay, matabang siya. Lagyan ng lemon. Tama. Bulong ni Kian sa sarili. Tumayo agad si Kian at agad na nagpasalamat kay Jelay. Thank you. Tapusin mo na yung inihanda ko sa'yo. Pagkatapos ay pumunta ka ng kitchen. Marami tayong iti-test run ngayon para sa menu bukas. Kailangan nating patunayan sa kanila na mali sila. Nang makapasok si Jelay sa kusina ng Le Festin, ramdam niya ang kakaibang tensyon ng paligid. Ang ibang staff na naroon ay nagbubulong-bulungan. Ang iba naman ay masama ang tingin sa kanya at ang iba'y walang pakialam. Siyempre, sino nga ba naman siya? Isa lang siyang hamak na personal assistant na biglang naging fiancé ng boss nila. Pero nawala ang hiya at kaba ni Jelay nang hawakan ni Kian ang braso niya at inakay papunta sa ginawa nitong pagkain. Hindi pamilyar sa kanyang pagkain yon, kung kaya't pinakilala yon ni Kian sa kanya. This is the famous French onion soup. Taste it. Excited na sabi ni Kian sa kanya. Agad niyang tinikman yon at napapikit. Masyadong maalat, chef. Konting salt lang siguro ang ilagay mo. Sinunod naman agad ng binata ang sinabi niya. Maya-maya pa'y nagluto ulit ng seared scallops at ang kritik naman niya. Perfect ang pagkaluto ng scallops pero yung sauce medyo mapait. Nasunog mo yata ang garlic, chef. Mabilis namang tinapon ni Kian ang sauce at gumawa ng bago. Bawat luto ng binata, bago ito iserve o ipatikim sa iba, idinadaan muna nito sa kanya. At kung anong sasabihin niya, sinusunod din naman ni Kian ng walang reklamo. May time din nga na tinikman ni Kian ang sarili niyang luto pero wala siyang ni isang reaksyon. Parang tubig nga lang ang panlasa niya. Hindi niya mapigilang mapalingon kay Jelay. Takot at konting pag-asa ang naramdaman niya sa dalaga. Okay na ba ang lasa? Tanong ni Kian kay Jelay habang pinapahid ang pawis sa noo. Nakatayo sila sa gitna ng kusina kung saan napapaligiran sila ng mga assistant chef ng binata. Si Jelay na busog na hindi mapigilang mapangiti. Kumuha si Jelay ng tissue at dahan-dahang pinunasan ng pawis sa noo ng binata. Natigil naman ito sa ginawa niya at biglang natahimik ang mga staff sa paligid nila. Perfect na, chef. Nakangiting sabi niya. Ang sarap. Sigurado ako mapapangang ang mga tao kapag natikman nila to. Hindi alam ni Jelay kung bakit nagawa niya yon, pero sobrang na-appreciate niya kasi ang binata. Talagang nakikinig ito sa kanya at determinadong ma-perfect ang niluluto nito. Para bang may buhay ang mga kamay niya't marahang pinunasan ang pawis ng lalaki. Sa sandaling yon, nakita niya kung paano lumambot ang ekspresyon ng binata. Hindi dahil sa papuring sinabi niya, kundi nakahinga ito ng maluwag dahil sa wakas, natapos din sila. Nagkatitigan silang dalawa habang nakangiti sa isa't isa hanggang sa biglang naputol ang moment nila nang pumasok ang head waitress sa loob ng kusina. Hingal na hingal ito at halatang tumakbo ng matulin. Chef! Chef Kian! Ano yun? Iritableng tanong ni Kian habang inaayos ang apron. Si Mr. ko po, ang daddy ni Miss Tiffany. Nasa labas po siya kasamang mga health inspector. Ipapasara daw nila ang restaurant dahil sa sanitary violations na nireport ni Miss Tiffany kahapon. Tila ba nanlamig ang katawan ni Jelay nang marinig ang sinabi ng head waitress. Sinasabi na nga bang reresbakan sila ni Tiffany. Kilala niya ang dati niyang amo. Hindi ito magpapatalo. Napatingin siya kay Kian. Pero sa halip na matakot, hinawakan ng binata ang kamay niya ng mahigpit. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kakaibang kuryente sa buong katawan niya. Let's face them together. Matapang na sabi ni Kian. Hinila siya nito palabas ng kusina. Papunta sa dining area kung saan naghihintay ang ama ni Tiffany. Sa oras na yon, naramdaman ni Jelay na hindi lang siya basta-basta empleyado o fake fiancé ni Kian, kundi para rin siyang partner nito at sobrang na-appreciate niya yon. Sa gitna ng elegante at modernong disenyo ng restaurant, nakatayo si Mr. Ko,
ang ama ni Tiffany. Nakasuot ito ng mamahaling gray suit na halatang mas mahal pa sa buhay niya. Kasama nito ang 3 health inspectors na may hawak na clipboard at mukhang mga strikto pa. Mr. Valderrama. Panimula ng isa sa mga health inspectors sa binata. Nakatanggap kami ng tip regarding sa mga unsanitary practices in your kitchen. May mga expired dairies ka daw at mga peste sa kusina mo. Napakuyom ng kamao si Kian. That's absurd, mister. Sobrang linis ng kusina ko. Alam nating lahat kung saan galing yung tip na yan. Huwag na tayong maglokohan pa. Ngumisi naman si Mr. Ko kay Kian. If you have nothing to hide, let them inspect, Mr. Valderrama. Sumanya sa mga inspector kung kaya't mabilis itong pumasok sa kitchen. Sumunod si Kian at Jelay na nakakapit sa laylay ng jacket ng binata. Medyo kinakabahan din kasi ang dalaga dahil hindi basta-basta ang kasama nila. Sa loob ng kitchen, hinalughog ng mga inspector ang lahat. Binuksan ang walk-in freezer, chinek ang mga storage at inamoy-amoy pa ang mga ingredients. Ang mga staff namang naroon ay tahimik, takot na takot din at kinakabahan. Alam nilang kapag sinara ang lifestin, katapusan na ng karir nila. Sir, tawag ng isang inspector habang may hawak na isang tray ng beef tenderloin. This meat looks discolored at medyo may amoy. Ngiwing dagdag pa nito sa mga kasamahan. Lumapit si Mr. Ko, kinuha ang panyo sa bulsa at tinakpan pa ang ilong. Disgusting! Ito ba ang pinapakain niyo sa amin? No wonder, nag-complain ang unika iha ko sa pagkain sinerve niyo. Agad na dumipensa naman si Kian. Ang karning yan ay kakadeliver lang ngayong umaga. It's dry age, kaya ganyan ang kulay niyan. Normal lang yan, Mr. Ko. Dahilan mo lang yan. Ipasara nyo na itong restaurant nyo. Revoke their sanitary permit ngayon na. Galit na sabi ni Mr. Ko sa mga health officers. Akmang magsusulat ng inspector nang biglang humarang si Jelay. Hindi niya mapigilang sumabat at pumasok sa usapan. Teka lang po! Sigaw ni Jelay kung kaya't napatingin ang lahat sa kanya. Si Mr. Ko naman ay tinaasan siya ng kilay. At sino ka naman para patigilin kami? Wait, ikaw ba yung magnanakaw at malanding PE na sinasabi ng anak ko sa akin? Napalunok si Jelay. Biglang nanginig ang kanyang tuhod dahil alam niyang nakilala siya ng ama ng dating amo niya. Kaya nitong bilhin ang buhay niya. Pero nang tingnan niya si Kian, bagsak ang balikat nito at nawawalan na ng pag-asa. Biglang umakyat ang tapang sa dibdib niya. Hindi pwedeng matalo si Kian ang dahil lang sa kasinungalingan. Lumapit siya sa isang inspector na hawak ang karne at tiningnan yon. Sir Inspector, with all due respect po. Matigas na sabi ni Jelay. Ako po ang food taster ni Miss Tiffany ko sa loob ng 3 taon. Kabisado ko po ang amoy ng spoiled sa dry age na karne. Kung spoiled yan, dapat po maasim ang amoy na parang sukat malagkit din ng texture. Hinablot niya ang isang glove sa gilid ng mesa at sinuot yun. Kinuha niya ang karne at nilapit sa mukha ng inspector. Amoy niyo po. Hindi naman amoy suka, hindi ba? Magandang karne po yan. At tingnan niyo yung taba niya. Sobrang firm pa. Natigilan ng inspector. Inamoy ulit ang karne at tinitigan si Jelay pagkatapos naman kay Mr. Ko. Actually, tama nga po siya, Mr. Ko. Mahinang sabi ng inspector. Maganda ang quality ng karning ito at wala ring foul odor akong naamoy. At hindi pa roon natatapos si Jelay. Lumapit pa ang dalaga sa mga ingredients at may tinuro. At yung sinasabi niyong dumi ng ipis sa sulok? Dinampot ni Jelay ang itim na butil at dinurog sa daliri niya. This is toasted black sesame seeds na natapon. Amoy niyo po. Hindi po yung dumi ng ipis kagaya ng sinasabi niyo. Napatras sa mga inspector. Maging si Kian ay napanganga dahil sa tapang ng dalaga. Maya-maya pa'y humarap si Jelay kay Mr. Ko. Maulang galang na po, Mr. Ko.
Alam ko po nagalit kayo dahil sa nangyari kay Ma'am Tiffany. Pero bilang isang taong malaking impluensya sa industriya, alam na alam niyo po ang Lefestin na may pinakamalinis na kusina sa buong syudad at may award pa to. Mas malinis pa nga ito kaysa sa kwarto ni Ma'am Tiffany. At pakisabi na rin po kay Madam na nakita ko po yung yaya niya na hindi naguhugas ng kamay bago iserve ang salad niya last week. Mukhang galing pa nga yun ng CR. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Ko. You! Just saying lang po. Dugtong ni Jelay sabay peace sign sa matanda. Sayang naman pong investment niyo kung ipapasara niyo ito dahil lang sa isang chismis na ginawa ng anak niyo. Kayo rin po ang mawawalan. Namulang mukha ni Mr. Ko. Alam nitong sa oras na yon, talo ang matanda. Wala itong makitang violation sa Lefestin. At sa harap ng maraming staff na nagvi-video ng patago, hindi nito pwedeng pwersahin at dayain ng result. Fine! Singhal nito. Inayos nito ang coat at seryosong nagpatuloy. Inspectors, let's go! But consider this as a warning, Valderrama. Isang mali lang, katapusan mo na. Bago pa lumabas, tumingin si Mr. Ko kay Jelay. And you picked the wrong enemy, Iha. Nang makalis ang matanda, parang nabunutan ng tinik ang buong tauhan sa loob ng kitchen. Nagsigaw ng mga staff. Nagpalakpakan pa ang mga ito dahil sa sobrang saya. Biglang nakaramdam si Jelay ng panginginig ng tuhod at muntik na siyang matumba. Mabuti na lamang ay mabilis siyang nasalo ni Kian. Are you okay? Nag-aalalang tanong ng binata sa kanya. Okay lang naman ako. Ako pa ba? Pero nakakadrin rin palang pakipagsagutan sa mga mayayaman, no? Parang gusto ko tuloy ng masarap na steak ngayon. Nagutom ako bigla. Birong sabi ni Jelay sa binata. Sa unang pagkakataon, tumawa ng malakas si Kian. Isang tunay at malutong na tawa na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Kahit ang mga staff na naroon ay hindi makapaniwala na tumatawa ang kanilang amo. You can have all the steak you want, Mrs. Valderrama. I mean, Jelay. Sabi ni Kian habang nakangiti ng abot-tenga. Thank you for saving us. Sa gitna ng tawanan, napansin ni Jelay ang titig ni Kian sa kanya. Alam niyang may laman ito, ngunit hindi niya lang mawari kung ano. 9:00 na ng gabi at sarado ng restaurant. Nasa rooftop na sina Jelay at Kian upang magpahinga. Pumasok sila sa penthouse at agad na tinulak ng binata ang dalaga papunta sa bar stool ng kitchen. Sit down. Paglulutuan kita ngayon. Payment for saving my ass earlier. Si Jelay naman ay biglang winagayway ang kamay tsaka tumanggi. Nako chef, wag na. Nakakahiya naman. Isa pa busog pa naman ako. No, I insist. Anong gusto mo? Tanong ni Kian habang naglalabas ng kaserola. Foie gras, truffle pasta, chicken cordon bleu. Pili ka. Kahit ano gagawin ko. Nag-isip si Jelay. Nakaramdam siya ng pagod at stress. Kapag ganito, ay iisa lang ang hanap-hanap ng tiyan niya. Pwede bang sinigang yung sobrang asim? Mahinang request niya sa binata. Yung tipong nangingilo ka sa asim. Natigilan si Kian, hindi makapaniwala sa sinabi ng dalaga. Sa lahat ba naman ng sosyaling pagkain na binanggit nito, talagang sinigang ang gusto ng dalaga. Sinigang? That's simple. Yan kasi ang comfort food ko eh. Yung luto ni nanay dati. Kaya mo bang lutuin yun, chef? Nakangiting sabi ni Jelay kay Kian. Ngumisi naman ito at mayabang na nagsalita. I'm the culinary prince, Jelay. I can cook sinigang while sleeping. Hanggang sa pinanood ni Jelay si Kian na magluto. Sobrang smooth talaga ng lalaki kapag gumalaw. Habang naghihiwa ito, kitang-kita niya ang ugat na lumalabas sa mga kamay ng binata. Ang paggisa ay sobrang bilis din. Napakahat talaga nitong tingnan.
Bakit ka naging PA ni Tiffany? Biglang tanong ni Kian sa gitna ng pagde-daydream niya. Tapos na pala ito tinihintay na lamang na lumambot ang karne. Kailangan ng pera eh. Sagot ni Jelay habang nilalaro ang baso ng tubig. May sakit si nanay at nagdadialysis siya twice a week. Malaki ang sweldo kay Tiffany kahit na masama ang ugali. Tiniis ko yun para lang matustusan ang mga gamot ng nanay. May lungkot na napatingin si Kian sa kanya. So, tiniis mo yun para sa nanay mo? Para sa taong mahal mo? Gano'n naman talaga, chef, di ba? Kapag nagmamahal ka, kaya mong lunukin lahat. Kahit bato pa yan, yakang-yaka. Biro ni Jelay para gumaan ang paligid nila. Sa oras na yon, tumunog ang timer. Hudyat na luto na ang sinigang na ginawa ng binata. Agad namang nagsandok si Kian sa malaking mangkok. Mainit-init pa yon. Sobrang lapot din ng sabaw dahil nilagyan ito ng maraming gabi. Inilapag ng binata ito sa harap ni Jelay. Sinigang, alale festina. Tikman mo. Kumuha si Jelay ng kutsara. Humigop siya ng sabaw at napapikit na upang namnamin ang lasa noon. Inaasahan niyang pamilyar na asim na gigising sana sa kanyang diwa, ngunit pagdilat niya, unti-unting kumunot ang noo niya. Oh, how is it? Tanong ni Kian sa kanya. Nakatayo ito sa harap niya, nakahalukip-kip, habang mahigpit ang hawak sa braso. Mukhang tensyonado ang lalaki sa mga oras na yon. Humigop ulit ng isa si Jelay, hanggang sa naging 3, 4 at 5, subalit wala siyang malasahan. May lasa naman pero lasang baboy. Sa tingin niya kulang ng asin at asim. Parang nga lang itong pinakulo ang baboy lang sa tubig dahil sobrang bland. Kian, tawag ni Jelay sa binata. Tikman mo nga. Utos ni Jelay. Natigilan si Kian tsaka kumunot na rin ang noo. Why? Is it bad? Tikman mo. Seryosong ulit ni Jelay. Dahang-dahang kumuha ng kutsara si Kian at humigop din. Tumitig lang si Jelay. Kitang-kita niya rin ang paggalaw ng lalamunan ni Kian nang lumunok ito. It's fine, right? Tanong ni Kian. Sabihin mong okay lang, Jelay. Umiling si Jelay at seryosong nagsalita. Kian, walang lasa ang sinigang mo. Hindi nga ito maasim. Tubig lang yatang nilagay mo rito. Nabitawan ni Kian ang kutsarang hawak. Ang tunog ng metal na tumama sa bowl ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napayuko si Kian. Tinukod nito ang kamay sa mesa na para bang hindi makapaniwala. Hindi ko kasi siya malasahan. Garalgal na bulong ni Kian. Nanlaki ang mata ni Jelay dahil sa sobrang gulat. Ha? Ano? Inangat ni Kian ang mukha nito kung kaya't nakita niyang namumula ang mga mata nito. Agyosya. Pag-amin ng binata sa kanya. Complete loss of taste. Siguro lumala na nga ito. Nagsimula ito a week ago. Nagkaroon ako ng isang aksidente. Head injury sa madaling salita. Stress kasi ako noon dahil sa mga magulang ko. Hanggang sa nagising na lang ako na nasa ospital ako sa puntong yun. Nawalan ako ng panlasa. Lumapit sa Jelay kay Kian. Balak sanang aluin ang binata, ngunit nagsalita ulit ito. I memorized the recipes perfectly. Panik na paliwanag ni Kian sa kanya. Tansya ko kung ilang gramo ng asin ang ilalagay ko. Yung sampalo ka tubig. Pero kapag nag-iiba ang quality ng ingredients, kapag kailangang may adjust talagang nanguhula na lang ako. I'm a fraud, Jelay. I'm a chef who can taste. Napaupo na lamang si Kian sa sahig at sumandal sa cabinet. Nung nakita kita sa restaurant, nung nakita ko kung paano mo namnamin ang ginawa kong tart, narealize ko na kailangan kita.
Kailangan ko ng taong marunong mag-appreciate ng pagkain at ikaw yung Jelay. Please don't tell anyone. Kapag nalaman to ng iba, mawawala ang Lefestine, pati ng credibility ko bilang chef. Napahawak na lamang si Kian sa muka at hindi man lang magawang tingnan si Jelay. Ang dalaga naman ay tahimik lang na nakatingin sa binata. Maya-maya pa'y dahan-dahan siyang bumaba sa stool at umupo sa sahig katabi ni Kian. Hinawakan niyang kamay ni Kian at inalis ito sa pagkakatakip sa mukha ng binata. Kian, tumingin ka sa akin. Tumingin naman si Kian ngunit nakita niyang naluluhan ng lalaki. Huminga siya ng malalim at ninitian ito ng matamis. Hindi ka fraud, okay? Nagluluto ka gamit ang puso mo. At nakita ko yun kanina. Nakita ko kung paano mo ipagtanggol ang kitchen mo. Mawalan ka man ng panlasa pero yung passion mo, hindi mawawala sa'yo. Dahan-dahang pinatayo ni Jelay si Kian, tsaka kinuha ang bowl ng sinigang. Kumuha ka ng asin. Utos ni Jelay, kung kaya't kahit na naguguluhan ng lalaki, ay inabot nito yun sa kanya. Sampalok mix, pati na yung patis, chef. Ngiting utos pa ulit ng dalaga. Agad niyang hinalo yon at tinikman ulit. Konting asim pa, okay na. Tikman mo ulit. Agad na sinubuan ni Jelay si Kian, ni hindi man lang nakaramdam ng awkward ang dalawa. Parang sa oras na yon, feeling nila sobrang close nila sa isa't isa. Anong lasa? Tanong ni Jelay. Umiling si Kian, tsaka napangiwi. Wala pa rin. Texture lang naman ang nararamdaman ko at mainit. Ngumiti si Jelay ng mapait, pero puno ng assurance na tiningnan ng lalaki. Okay lang yun, chef. Akong bahala. Nakalimutan mo yatang matagal na akong food taster ni Tiffany. Kaya simula ngayon, ako na magsisilbing dila mo. Ako magsasabi kung masarap ba o hindi at kung may kulang pa sa timpla. Tayong dalawang magluluto. Partners, remember? Tumitig lang si Kian kay Jelay. Hindi nito alam kung ano bang sasabihin sa dalaga. Sobrang na-appreciate nito ang kabaitan ng babae. At sa madilim na kusinang yon, si Jelay ang naging ilaw ni Kian. Unti-unting lumiwanag ang mukha ng binata dahil nakahanap ito ng pag-asa. Bigla nitong niyakap si Jelay ng mahigpit, tsaka binaon ang mukha sa leeg ng dalaga. Thank you. Bulong ni Kian. Thank you, Jelay. Hindi alam ni Jelay kung bakit nakaramdam siya ng pamamasa sa balikat niya, pero biglang sumagi sa isipan niya na baka umiiyak ang sikat na chef. Nakaramdam siya ng panlalambot ng tuhod, kung kaya't unti-unti siyang napayakap sa binata. Tinapik-tapik pa niyang likuran nito na parabang pinapatahan. At sa sandaling yun, naramdaman niyang nahuhulog na siya. Hindi sa bangin, kundi sa lalaking kayakap niya. Patay. Bulong niya sa kanyang isipan. Mukhang hindi lang panlasa niya ang ibibigay sa lalaki pati na yata ang puso niya. Sa loob ng 2 linggo, nagbago ang ritmo ng buhay sa loob ng Lefestine. Kung dati takot na takot ang mga staff na pumasok sa kusina dahil madaling magalit si Chef Kian sa kanila, ngayon ay para silang nanonood ng isang telenovela dahil sa 2 taong nasa harapan nila. Jelay, open your mouth. Utos ni Kian. Nakaupo si Jelay sa isang high stool sa gitna ng kusina. Nakasuot na rin ang dalaga ng puting chef's jacket at may bordang taste consultant sa dibdib na pakana naman ni Kian. Ayaw pa sana niyang suotin yon ngunit mapilit ang lalaki. Siyempre, nahihiya rin siya at hindi naman siya professional kagaya ng mga nakakasalamuhan niya sa loob ng kusina. Ibinuka ni Jelay ang bibig niya at sinubo ang isang kutsarang truffle mushroom risotto. Natahimik naman ang lahat nang makitang eksenang yon. Ang mga sous chef ay napatigil sa paghihiwa. Ang mga dishwasher naman ay tumigil sa paghuhugas ng pinggan. At lahat sila'y hinihintay ang hatol ng dalaga. Pumikit si Jelay
Dahan-dahang inuya ang pagkain at lumunok. Panimula ni Jelay. Nakatingin siya kay Kian na nakatitig pala sa kanya. Inaabangan siya kung ano rin ang hatol niya. The texture is perfect. Creamy ang sauce pero... Kumunot ang noo ni Kian. Pero, Masyadong matabang. Parang kulang ng lemon at konting parsley para may fresh kick. Diretsong sabi ni Jelay habang ninanamnam ang pagkain. Agad na gumalaw si Kian. Kumuha ang lalaki ng lemon at naghiwa ng parsley. Hinalo ng lalaki yon at sinubuan ulit si Jelay. Ayan! Pumalakpak si Jelay. Perfect, chef. Balance na. Pwede nang iserve. Napangiti si Kian dahil sa tuwa. service, table 5. Sigaw ng binata. Yes, chef. Sabay-sabay na sagot ng mga staff. Ganito ang naging sistema nila sa Lefistine. Si Kian ang gumagalaw habang si Jelay naman ay ang panlasa. Sa bawat luto nila, bago ito lumabas ng kitchen, dumadaan muna ito sa dalaga. Dahil dito, bumalik ang sigla ng Lefistine. Ang mga negative reviews na pakana ni Tiffany ay natabunan ng mga bagong reviews. Gabi na at sarado na naman ang restaurant. Sabi ni Kian bago pa man sila magsara, ay magkakaroon daw sila ng training session nito. Hindi niya alam kung ano yon pero excited na siya roon. Dahil syempre, makakatikim na naman siya ng bagong dish. Patay gutom siya eh. Blindfold. Utos ni Kian nang makita siyang pumasok. Iniabot nito sa kanyang isang panyo. Hala chef, mag-50 Shades of Grey po ba ang peg natin ngayon? OMG, I'm innocent! Namumulang sabi ni Jelay sa binata. Si Kian naman ay tumawa. Sira, we need to sharpen your palate. Kapag nakikita kasi natin ang pagkain, nagkakaroon tayo ng bias. Gusto kong matuto kang mag-describe ng lasa ng pagkain kahit na hindi mo ito nakikita. Dahan-dahang tinali ni Kian ang blindfold sa mata ni Jelay. Hanggang sa dumilim ang paligid at ang tanging nararamdaman ni Jelay ay ang paghinga ng lalaki, malapit sa kanya. Pati na ang amoy nitong sobrang bango. Baka naman kung anong ipatikim mo sa akin, chef ha? Baka tai yan. Naku, malilintikan ka talaga sa akin. Kinakabahan pang sabi ni Jelay. Do you trust me? Tanong ni Kian sa kanya. Oo naman. Ikaw kaya ang famous chef na paborito ng lahat. So sinasabi mong paborito mo rin ako. Kasama ka rin dun sa lahat? Tuksang sabi ng lalaki kung kaya't mas namula ang pisngi ni Jelay. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nasaan na bang ipapatikim mo sa akin, chef? Ang tagal mo naman. Kanina pa ako nakangangao. Pag-iiba ng topic ni Jelay kung kaya't ngumisilang si Kian. Agad nitong sinubong malamig at malambot na pagkain sa bibig niya. Anong lasa? Malamig. Nauutal niyang sabi. Custard? Correct. Next. Mainit naman ngayon at medyo maalat. Shrimp bisque. Good. Sa bawat subo, palapit ng palapit si Kian sa dalaga. Hindi man nakikita ni Jelay pero nakatitig lang si Kian sa labi ng dalaga. Sa bawat pagmuya ng babae at sa bawat pagdila nito sa labi para linisin ng sauce, nararamdaman ni Kian na bumibilis ang tibok ng puso niya. Dati, ang kusina ay lugar lang ng trabaho para kay Kian. Isang lugar na puno ng pressure at kaba. Pero ngayon, kasama si Jelay, naging isang lugar ito na puno ng saya at ligaya. Last one. Sabi ni Kian. Sinubuan niya si Jelay ng isang bagay na matamis. Dark chocolate. Sabi ni Jelay habang ninanamnam ito. Wait, may nalalasahan akong raspberry. Teka, ito yung tart. Yung tart kung saan tayo nagkakilala. Tinanggal ni Kian ang blindfold niya, tsaka nakangiting nagsalita. Naalala mo pa? Siyempre naman, yun ang araw na nagbago ang buhay ko. Mula sa pagiging PA, naging fake fiancé at taste consultant mo ko.
Hinawakan ni Kian ang pisngi ni Jelay. That was the day you saved me, kahit hindi mo pa alam ang kondisyon ko noon. Nagkatitigan silang dalawa. Sobrang tahimik na rin ang kusina na tanging ang paghinga na lamang ang naririnig nila sa oras na yon. Konti na lang, pwede na ngang maghalikan ng dalawa hanggang dahan-dahang inilapit ni Kian ang mukha nito sa kanya. Amoy na rin ni Jelay ang mabangong hininga nito. Amoy mint na may halong chocolate. Napapikit si Jelay. Hinihintay kung anong mangyayari. Ito na ba? Magkakaroon na ba siya ng first kiss? Ngunit ilang segundong lumipas, biglang tumunog ang phone ni Kian. Shit naman, panira ng moment. Napalayo sila sa isa't isa. Pareho silang namumula. Si Kian naman ay napatikhim at sinagot ang tawag. Hello? What? A show? Bukas? Nakita ni Jelay ang pag-igting ng panga ni Kian hanggang sa bumalik ang pagkaseryoso nito. Okay, I'll be there. Binaba ni Kian ang phone, napabuntong hininga at lumingon sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Jelay. Si Mr. ko, mag-o-organize ang pamilyang ko ng press conference bukas. They are challenging Lefestine to a grand culinary showdown. Winner takes all. At kapag natalo ako, ibibigay ko ang ownership ng Lefestine sa kanila. At kapag nanalo ka? Hahayaan nila ako at titigilan na rin nilang paninira sa atin. Marahang hinawakan ni Jelay ang kamay ni Kian. Saka nagsalita. Kaya natin yan. Alam kong mananalo ka sa showdown. Ngumiti si Kian sa kanya. Ngunit hindi man lang umabot yun sa mata. Kitang-kita niya rin na medyo may takot at kabang nararamdaman ang binata. Pero mas hinigpitan lang niya ang paghawak sa lalaki, saka nginitian ito ng matamis. Para bang sinasabi niyang magiging okay rin ang lahat. Punong-puno ng media ang Grand Ball ng Manila Hotel. Sunod-sunod na flash ng kamera ang makikita sa loob at ang iba'y nag-i-interview ng mga fans ng kada contestant. Ang event kasi nagaganapin ng tinaguriang Culinary Event of the Year. Naging trending ito sa social media. Lalo pat kasama sa mga contestant ang veteranong chef na si Chef Franco, isa sa pambato ni Mr. Roberto Co. Kilala ang chef na ito sa pagiging ruthless sa bawat competition. Sa kabilang banda naman, nakaupo si Chef Kian at Jelay. Si Jelay na medyo kinakabahan ay napahawak ng kamay kay Kian sa ilalim ng mesa. Si Kian ay pinisil na lamang ang kamay niya ng marahan, tsaka ngintian siya ng pilit. We'll go through this, Jelay. Pangumbinsin nito sa kanya, pati na siguro sa sarili nito. Ladies and gentlemen, anunsyo ng host. The most awaited showdown of the year will happen in 3 days. Lefestine versus Go Empire. Excited na ba ang lahat? Matapos ang press conference, nagkaroon ng isang cocktail party ang silid. Nagkahiwalay naman sina Jelay at Kian dahil dinumog ang binata ng mga reporters upang interviewin. Si Jelay ay napunta sa buffet table dahil syempre, nagwawalan na naman ang mga bulati niya sa tiyan. Habang kumukuha siya ng shrimp tempura, may tumabi sa kanya. Naamoy niya isang pamilyar na pabango at sa puntong yon, alam na niya kung sino yon. Kaya pala may plastic kasi si Tiffany ko yon, ang dati niyang amo. Enjoying the free food patay gutom? Lumingon si Jelay kay Tiffany. Naka-red gown na backless ang dalaga habang nakangisi sa kanya na para bang isang demonyita. Oh, hi Ma'am Tiff. Bati ni Jelay habang ngumunguya. Masarap yung tempura, try nyo. Ay, bawal pala sa inyo kasi masyadong oily and greasy. Inirapan siya ni Tiffany at agad na nag-flip hair pa. You think you won, Jelay? Sa tingin mo ba, ang pagdidikit kay Kian, makakaahon ka sa putikan? Ikaw pa rin naman ang kilala kong Jelay ni squatter at patay gutom. Grabe ka naman, ma'am. Hindi naman po ako patay gutom. Hindi ba pwedeng
Na-appreciate ko lang ang bawat pagkain na inihahain sa akin. At least busog po ako. Ikaw, puro damo lang yata yung kinakain mo eh. Tumawa ng mahina si Tiffany. Isang tawa na nagpatayo ng balahibo niya. You really don't know anything, do you? Ginagamit ka lang naman ni Kian eh. Or maybe, you're covering for him. Hindi nga ako naniniwala na totoo yung proposal niya sa'yo eh. Siya? Magpupropose sa isang katulad mo? Funny. Very funny. Natigilan si Jelay sa sinabi ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Let's go somewhere private. I have something to show Kian. Sama ka na rin para group bonding. Dinala sila ni Tiffany sa isang private holding room. Nandoon na rin si Kian kaya hindi niya na rin hinanap pa. Mukhang pinatawag na ito ng daddy ni Tiffany at nauna na. Kian! Tawag niya sa binata at lumapit. Magtatanong na sana siya ngunit naunahan na siya ng binata. Tiffany wanted to talk. Seryosong sabi ni Kian. Make it fast, Tiffany. Sabi naman ito at lumingon sa dalagang nasa harapan nila. Nilabas ni Tiffany ang isang brown envelope mula sa bag nito at inihagis yun sa mesa. Does the name Dr. Ong ring a bell, Kian? Tanong ni Tiffany habang tinitignan ang kuko nitong kakagaling lang sa manicure. Naramdaman ni Jelay ang paninigas ng binata sa tabi niya. Kung hindi siya nagkakamali, nabanggit na ni Kian ang pangalang Dr. Ong na yan, ang specialist na tumitingin sa binata. Ang doktor na nag-diagnose na meron itong sakit. Binayaran ng daddy kong nurse ng clinic. Kwento ni Tiffany na parang nagkukwento lang sa kanila. Medical records? Patient Kian Valderrama. Diagnosis? Total agnosia. Loss of taste due to head injury. Tumingin si Tiffany kay Jelay. Pagkatapos nun ay kay Kian. Oh my gosh! Kaya pala! Tumawa si Tiffany. Kaya pala kailangan mo ng isang taste consultant. Kaya pala kailangan mo ang isang basurang yan kasi wala kang panlasa. You're a disabled chef. A fraud! Shut up! Sigaw ni Kian habang nanginginig ang mga kamay. Here's the deal. Lumapit si Tiffany kay Kian at bumulong. Withdraw from the competition. Ibigay mo sa amin ng Lifestine at umalis ka na sa industriya. Kapag ginawa mo yan, itatago ko itong records mo. Makakalis ka na may dignidad pa. Pero kapag lumaban ka, tinuro ni Tiffany ang envelope. Ilalabas ko ito sa media bago magsimula ang cooking show. Sisirain ko ang pangalan mo, Chef Kian, kagaya ng pamamahiya mo sa akin nun. Tatawagin kang manloloko ng buong mundo. At yung si Jelay, madadamay siya bilang accomplice mo sa panloloko. Napatingin si Kian kay Jelay. Pagkatakot. Yan ang nakita ni Jelay sa mata ni Kian. Hindi yung takot para sa sarili, kundi takot para sa dalaga. Ayaw nitong madami si Jelay sa pagbagsak nito. You have 24 hours to decide, Chef. Sabi ni Tiffany bago naglakad palabas. Huminto pa nga ito sa pinto at lumingon pa kay Jelay. See? Sabi ko sa'yo, Jelay, spirit out. Hindi mo kayang lunukin ang mundo namin. Pagkasara ng pinto, bagsak balikat na napaupo si Kian. It's over. Bulong nito sa sarili. Lumapit naman si Jelay at inalo ang binata. Hindi siya papayag na matatalo lang sila ng ganon ni Tiffany. Wala yata sa bokabularyo niya ang sumuko. Kian, lalaban tayo. Hindi natin nahayaang manalo sila. No. Tumayo si Kian at tinulak ng mahina si Jelay palayo. Hindi mo ba siya narinig kanina? Ilalabas niya ang records ko. Mawawalan ako ng lisensya. At ikaw, makakasuhan ka pa ng fraud dahil kasabwat kita. Bakit naman tayo makukulong? Nawalan ka lang naman ng panlasa. Hindi mo naman ginusto na magkaganyan ka. At isa pa, masarap naman ang inihahanda mo sa mga customers natin. Katwiran naman niya sa binata.
Hindi mo naintindihan, Jelay. Sigaw pabalik ni Kian. Kita rin niya ang pamumula ng mga mata nito. Hindi ko kayang makita kang nasisira ng dahil sa akin. You deserve better, Jelay. You deserve a quiet life. Not this kind of mess. Tinalikuran siya ni Kian, tsaka hindi na rin siya pinansin. Maya-maya pa'y huminga ito ng malalim, tsaka nagpatuloy sa pagsasalita. Umalis ka na. The engagement is off. And you're fired. Biglang natigilan si Jelay. Para bang sinasaksak ang puso niya sa mga oras na yon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na agad ang desisyon ng binata. Hindi ba't partner sila? Kian! Get out! Basag na sigaw ni Kian. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas ng kwarto. Tumulo ang kanyang luha dahil sa nangyari. Naiwan si Kian sa loob na nagpipigil din ang luha. Hawak-hawak nito ang medical records na pwedeng tumapos sa lahat ng pinaghirapan niya. Akala ni Kian, pinoprotektahan niya si Jelay sa pagtaboy dito. Pero hindi nito alam na ang pag-alis ng dalaga ang mas lalong nagpapahina sa kanya. Dahil sa laban ng pagluluto, hindi lang panlasang kailangan, kundi ang puso rin. Ilang araw ang nakalipas, dumating na sa wakas ang hinihintay ng lahat. Sa isang malawak na space ng Manila Hotel, gaganapin ang cooking show. Ang mga fans na nasa bench ay nagkakagulo na rin. Pati na ang mga reporters ay panay ang click sa camera nila upang walang maaksayang scene. May mga malalaking banners din ng Temli Festin at Team Go Empire. Para bang may nagaganap na Miss Universe dahil sa mga hiyawan ng mga sumusuporta sa bawat manlalahok. Sa backstage naman, kung saan nasa dressing room si Kian, hindi kumikibo ang lalaki at bagsak din ang balikat nito. Nakatulala ito sa salamin. Halata rin ang itim na circles sa ilalim ng mata nito dahil sa ilang araw na walang tulog. Chef, 5 minutes to airtime. Tawag ng floor director sa kanya. Tumayo si Kian ng mabigat ang loob. Wala kasi si Jelay roon upang i-cheer up siya. Wala na nga siyang panlasa. Naglaho na rin ang tinitibok ng puso niya. 2 araw nang nakalipas simula nung pinaalis niya si Jelay. Ginawa niya yon para protektahan ang dalaga, pero ngayon parang siyang pinapatay ng desisyon niya. Hawak pa rin ni Tiffany ang medical records niya, ang alas upang mapabagsak siya at makasira kay Jelay. Huminga ng malalim si Kian. Hindi alam kung anong gagawin sa puntong yon. Gulong-gulo na siya, lalo pat walang taong nagpapagaan ng loob niya. Sa kabilang banda, sa isang maliit na apartment naroon si Jelay. Nakahigang dalaga sa sofa. Bugtong-bugto ang mga mata habang kumakain ng Selecta 3-in-1 ice cream na nasa tub. Nakapajama lang siya at wala pang ligo. Talagang na-broken hearted siya dahil pinaalis siya ng chef na yon. Akala pa naman niya pareho sila ng nararamdaman. Ngunit hindi pala. Na-realize lang din niya na totoo nga talaga ang sinabi ni Tiffany na ginamit lang siya ng lalaki. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin niya maiwasan na manood ng live cooking show na gaganapin. Welcome to the culinary battle of the century! Le Festin versus Go Empire! Sigaw ng host. Nakita niya si Kian na lumabas sa stage kung kaya't napahinto si Jelay sa pagsubo. Nagulat siya nang makitang sobrang haggard ng lalaki. Payat na rin ito at sobrang lungkot ng mga mata. Sa stage naman, katabi ni Kian si Mr. Ko at si Tiffany na nagniningning sa suot na evening gown. Malaki ang ngiti ng dalaga habang hawak-hawak ang isang brown envelope at alam niya kung ano yon. Bago magsimula ang cooking show, binigyan ng microphone ng bawat panig para sa opening statement. We will crush the competition. Excellence runs in our blood. Hindi kagaya ng ibang tao rin na peke palang reputasyon at sinungaling pa. Mayabang na sabi ni Mr. Ko. Nagtawa na naman ang mga fans ni Tiffany kung kaya't napangiwi si Jelay. Para namang may nakakatawa ron. Itong mga fans talaga ni Tiffany ko ang weird.
Kita naman niyang tumingin si Tiffany kay Kian at pasimpleng tinaas ang envelope na hawak-hawak nito. Para bang sumasenyas na, mag-withdraw ka na or else. Kinuha na lamang ni Kian ang microphone kaya agad na tumahimik ang buong paligid. Si Jelay naman ay naghihintay lang sa sasabihin ni Kian. Alam niya kasing susuko na ito dahil yun naman ang napag-usapan nila noon. Huminga ng malalim si Kian. Tumingin ang lalaki sa kamera, diretso sa lens at tila ba tumatago sa screen papunta sa nanunood na dalaga. Before we start, garalgal ang boses ni Kian. I have a confession to make. Napangisi si Tiffany. Hindi na rin makapaghintay na sumuko ang dati nitong gusto. Sobrang natapakan kasi ang dignidad niya nang malamang nag-propose ang lalaki sa isang pipitsuging PA niya. My opponent is threatening me to release my medical records to prove that I am a fraud. Patuloy ni Kian. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Lahat ay napasinghap. Dahil sa ginawang confession ng binata. Kahit si Jelay ay napanganga dahil sa sinabi ng lalaki. Well, let me save you the trouble, Tiffany. Sabi ni Kian ng mariin. Humarap siya sa audience at nagpatuloy. I have ageusia, a total loss of taste. Nanlaki ang mga mata ni Tiffany. Nalaglag ang panga ni Mr. Ko at ang buong paligid ay nagkagulo, lalo ng mga reporters na nasa harapan niya. Yes, I cannot taste my own cooking. Ilang buwan din akong natakot at nawala ng pag-asa. Akala ko kapag chef ka kailangan mo ng perpektong panlasa. Akala ko kapag nawalan ako ng panlasa magiging hadlang yun sa pagluluto ko. Pero kasi may nakilala akong isang tao. Napangiti si Kian ng mapait, tsaka huminga ng malalim. May nakilala akong isang babaeng sobrang mahal at na-appreciate ang pagkain ko. Siyang naging panlasa ko at naging pag-asa ko na rin. Pero higit sa lahat, she taught me that cooking isn't just about the taste. It's about the heart. About feeding someone's soul. Jelay, kung nanunood ka man, nais ko lang sabihin sa'yo na I'm sorry. I pushed you away. Sobrang natakot lang talaga ako na madamay ka dahil sa akin pero narealize ko na wala ako kung wala ka sa tabi ko. Hindi ako makakapagluto kapag wala ang partner ko. And I can't cook without the love of my life. Kaya sa lahat ng nandito, husgahan niyo ako kung gusto niyo. Tanggalan niyo ako ng lisensya. Handa naman ako. Pero hindi ako aalis sa cooking show na to hanggat hindi ako nakakapagluto ng huling dish para sa babaeng mahal ko. I am sorry, Jelay. Alam kong galit ka sa akin ngayon dahil sa pagtaboy ko sa'yo. Pero ito lang ang tanging paraan para may pakita ko sa'yo na sincere ang nararamdaman ko. Mahal kita at iyon ang totoo. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa pero bigla ko nilang naramdaman ito. Sana'y paniwalaan mo ko. Absolute silence ang nangyari sa buong paligid hanggang sa isa-isang may narinig na palakpak ang lahat. Nag-umpisa sa isa hanggang sa naging dalawa at rumami. Dumagundong ang palakpakan at hiyawan ang buong venue. Tila ba kinikilig dahil sa confession ng isang sikat na chef sa iniibig nito. Sa pangalawang pagkakataon, si Tiffany nagmukhang tanga sa gilid katabi ng ama nito. Nawala ng bisang pang-blackmail nito sa binata dahil inunahan na agad ito ni Kian. Ang publiko na sa halip ay magalit ay tila ba'y naantig sa confession ng binata. Si Jelay naman na nasa apartment niya ay nagpapahid ng luha at tumakbo papasok ng banyo. Nay! Sigaw niya sa ina. Pahiram po ng lipstick mo may pupuntahan lang ako. Dahil sa agarang medikasyon ay naging okay na ang kalagayan ng kanyang inang may sakit. Nakauwi na rin ito at kumuha pa siya ng katulong na mag-aalaga sa ina kapag wala siya. Saan ka pupuntang bata ka? Tanong ng nanay niya. Manila Hotel po. Susunduin ko po kasi ang future hubby ko. Kinikilig na sabi ni Jelay
at mabilis pa sa 4:00 nagbihis. Nagsuot siya ng simpleng jeans, sneakers at puting t-shirt. Yun kasi ang nakuha niya sa cabinet niya. Matapos na magbihis ay nag-ayos at sumakay sa tricycle. Kuya, sa Manila Hotel po. Kahit liparin mo ang sasakyan wala akong pakialam. Dodoblehin kong bayad. Ang team ng contest na ito ay comfort food, sabi pa ng host. Agad na nagsimula ang timer at binigyan sila ng 90 minuto. Sa kitchen ng Go Empire, confident na confident si Chef Franco. Alam na rin ito kung ano ang lulutuin. Lobster mac and cheese ang lulutuin ng team nito. Napakasosyal na putahe at napakamahal. Sa kitchen naman ng Le Festin, nakatayo lang si Kian. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang hawak-hawak ang kutsilyo. Hindi siya makagalaw. Aaminin niyang sobrang tapang niya sa speech niya kanina, pero ngayong nasa harapan na siya ng kalan, biglang bumalik ang takot na nararamdaman niya. Paano kung hindi masarap? Paano kung matabang? Paano kung maalat? Yan ang mga katagang umiikot sa kanyang isipan. Chef Kian is not moving! Sigaw ng commentator. Is he giving up? Nakatingin si Tiffany mula sa VIP seat habang nakangisi. Serves him right. Without his taste, he's nothing. Lumipas ang 10 minuto. Wala pa rin nagagawa si Kian kundi ang tumitig sa kanyang pinakakulo ang tubig. Pinagpapawisan na siya ng malapot. Ang mga sous-chef niya na nasa gilid niya ay naghihintay ng utos niya at kinakabahan na rin. Hanggang sa biglang may kaguluhan sa entrance ng hall. Excuse me, padaan po! Isang babaeng hingal na hingal at medyo magulo na ang buhok ang tumakbo, pababa ng stairs, papunta sa stage. Agad na hinarang ang dalaga ng mga security. Ma'am, bawal po rito. Anong bawal? Partner ako ng contestant nyo, paano bawal akong pumasok? Tsaka free naman ang entrance dito. Huwag nga kayong madamot dyan. Paraanin niyo ako. Sigaw ni Jelay. Nakita naman ito ni Kian kung kaya't nabuhay ng lalaki. Mabilis na tumakbo ang binata pababa ng stage at hinila si Jelay mula sa mga security. Let her in. She's my partner and fiancé. Sigaw ni Kian. Naka-microphone pa ang binata kung kaya't rinig ng madla ang sinabi nito. Naghiyawan ang mga tao para kasing nasa live rom-com sila. Si Jelay naman ay kilig na kilig ngunit hindi niya pinapahalata. Siyempre, nagpapabebe muna siya. Ayaw naman niyang isipin ng mga tao na baliw din siya sa kumag na ito. Pag-akyat ni Jelay sa stage, agad siyang niyakap ni Kian ng mahigpit. You came. Bulong ni Kian habang marahang hinihimas ang buhok niya. Siyempre naman, sabi mo kasi sa live mahal na mahal mo ko eh. Paiyak ka na nga kanina kaya naawa ako sa'yo eh. Birong sabi niya sa binata. Isa pa, sayang yung eyes ko kung hindi ako sisipot. Nag-lipstick pa nga ako eh. Naghanguso pa niyang sabi kung kaya't hindi mapigilan ni Kian na halikan ng mabilis si Jelay sa labi. Bigla namang naghiyawan ang madla. Si Kian na tumawa lang habang siya'y nakatulala dahil sa sobrang gulat. Anong lulutuin natin? Pag-iiba ng topic ni Jelay habang sinusuot ang apron na inabot ni Kian sa kanya. Tumingin si Kian sa mga ingredients. Comfort food ang team. Sakto. Hindi ba't nagluto tayo ng paborito mong sinigang? Yun ang nasa isip ko. Comfort food mo yun, hindi ba? Naalala mo pa yun? Tanong ni Jelay, kaya tumango si Kian tsaka nginitian siya ng matamis. Siyempre, lahat ng tungkol sa'yo. Mahalaga sa akin. Now, let's start. Nagsimula na silang maghanda. Nagsimulang maghiwa si Kian ng baboy. Nagisa ng sibuyas at kamatis. Nagpiprep ng gabi at kangkong. Ang galaw nito ay mabilis at pulido. Pang Michelin standard talaga't wala kang masabi. Si Jelay naman ang nagsilbing navigator. Nakatayo lang sa gilid ni Kian at nagmamasid. Paminsan-minsan, tinutulungan ng dalagang binata. Maya-maya pa'y pinatikim sa kanya ni Kian ang timpla nito. Agad siyang sinabuan ng binata, kagaya ng ginagawa nila noon. Kulang sa asim, more sampalok pa, chef.
Sabi ni Jelay. Agad na nagdagdag si Kian ng sampalok tsaka tinikman ulit ni Jelay. Okay na ba? Tanong ni Kian habang nakatitig sa bibig ng dalaga. Konting patis pa. Gusto ko yung umamin na sumasapak ba, yung tipong may sipa. Utos ni Jelay. Agad namang ginawa yun ni Kian. Talagang may spark ang dalawa dahil kahit sa simpleng gesture ay kinikilig pa rin ang mga audience. Para bang naging isang telenovela yon at tanging nakapokus lang ang kamera sa kanila. Sa kabilang banda, nagkakagulo ang kitchen ng pambato nila Tiffany. Lumapit ang dalaga kay Chef Franco at ginaya rin ang ginawa ni Jelay. Bakit ganyan ang kulay ng lobster mo? Mukhang hindi naman fresh. Sigaw ni Tiffany kay Chef Franco. You idiot! Inis na bulong pa nito sa sikat na chef. Stop! Sigaw pabalik ni Chef Franco. Nag-aaway ng dalawa sa harap ng kamera. Sobrang gulo ng mga kitchen sa bayan pa ng reklamo ni Tiffany na hindi naman talaga kasali roon in the first place. Dahil sa pangit na anggulo, bumalik agad kina Kian at Jelay ang kamera. Malapit nang matapos ang oras. Kumukulo na rin ang sinigang ng Team Lifestina. Ang amoy nito ay umaabot sa audience. Para bang kinikilig ang lahat dahil sa sobrang asim. Bigla ko tuloy na-miss ang luto ng nanay ko na sinigang. Talagang comfort food ko to lalo na kapag stress ako sa trabaho. Mangiyak-ngiyak na sabi ng isang audience habang nilalanghap ang aroma ng sinigang na gawa ni Kian. Totoo, kapag nagkakasakit ako, yan ang niluluto ng mami ko. Feeling ko tuloy, niyayakap niya ako ngayon. Lahat positive ang komento sa Lifestine. Samantala sa Team Go Empire, ibang-ibang amoy. Amoy mamahalin at pangmayaman kung kaya't hindi nakaka-relate ang madla. Last step. Sabi ni Jelay. Siling haba. Inilagay ni Kian ng sili tsaka nginitian ng dalaga. Done. Sabi pa nito at tumingin kay Jelay. Napalabi pa nga ng thank you at I love you ang lalaki sa kanya. Muntik na nga siyang mapatumbling dahil sa sobrang kilig. Time's up! Sigaw ng host kung kaya't lahat sila'y napataas ng kamay. Hanggang sa dumating ang oras ng judging. Unang tinikman ng lobster mac and cheese ng Go Empire. It's rich. Sabi ng judge na galing pang ibang bansa. Feel-am ito kaya nakakaintindi pa rin ng Tagalog. Technically, well cooked. I know you use expensive ingredients here, but it feels cold. It feels like it was cooked to impress, not to comfort. Namutla si Tiffany dahil sa sinabi ng judge. Sumunod naman ang sinigang ala Lifestine ni Kian at Jelay. Simple lang ang presentation. Nasa isang puting ceramic bowl at kitang-kita ring umuusok ito dahil sa mainit na sabaw. Humigop ang judge tsaka pumikit. Tumagal ng ilang segundo hanggang sa dumilat ito. At sa pagdilat ng lalaki ay may luhang pumunta sa gilid ng mata nito. This! Simula ng judge. Garalgal ang boses. This tastes like my childhood. It tastes like coming home for a long and tiring day. Tumingin ang judge kay Kian. Chef Kian, they say you lost your taste, but this dish? This has more flavor than anything I've tasted in years. How did you do it? Tumingin si Kian kay Jelay. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng dalaga at tinaas ito. Hindi lang po kasi ako nagluto, sir. My heart guided me. At ang heart na yun ay si Jelay. Nagpalakpakan ng audience at standing ovation pa. Kitang-kita sa screen ang pagkatalo sa mukha ni Tiffany. Ang pagiging brat ng dalaga at pagwawala nito kanina ay nakita yon ng buong mundo. Natalo ang dalaga hindi dahil sa chef na pambato nila, kundi dahil sa ugali nito. Mas napatunayan pa nga sa oras na yon kung gaano kaarte at kasama ang isang Tiffany ko. At sa gitna ng stage, habang umuulan ng confetti, hindi ang tropeyo ang tinititigan ni Kian, kundi ang babaeng nasa tabi nito.
ang babaeng may chocolate stain sa labi noon, na ngayon ay ang rason kung bakit masarap ulit mabuhay sa mundo. Hindi natapos ang gulo sa pag-aanunsyo kung sino ang panalo. Sa katunayan, doon palang nagsimula ang tunay na sakuna para sa pamilyang ko. Habang nagdiriwang ang Team Lifestine sa stage, ang internet ay biglang nayanig. Ang video ng pagwawala ni Tiffany sa kitchen kung saan sinigawan nito si Chef Franco ay kumalat. Kitang-kita sa livestream ang tunay na ugali ng heredera. Isang mata pobre, walang respeto, at higit sa lahat, masamang babae. Sa loob naman ng holding area, nabasag ang katahimikan dahil sa sigaw ni Mr. Ko. You disgrace our family, Tiffany! Sigaw nito sa nakayukong dalaga. Kanina pa ito iyak ng iyak dahil sa pagkabigo. Hindi rin ito matanggap na babaliktad ang sitwasyon. Ang akala nito ay babagsak si Chef Kian at ang dati nitong PA ngunit hindi. Daddy, it wasn't my fault. Si Chef Franco, he's a piece of shit. Akala ko ba magaling siya? Hindi naman pala yun marunong. Katwiran niya sa ama. Shut up! Hinagis ni Mr. Ko ang phone nito tsaka nagpatuloy. Our stocks plummeted by 40% in just 1 hour. Nagsisipag-pull out na rin ng mga investors natin. Ang tingin ng mga tao sa kumpanya natin ngayon ay fake, kapareho ng ugali mo. Alam mo, pinagsisisihan ko na in-spoil kita eh. Sumusobra ka na. Lumapit si Mr. Ko sa anak at kinuha ang bag nito. Hinablot nito ang mga credit cards na nasa wallet ni Tiffany. From now on, cut off ng credit cards mo. No allowance, no penthouse, as well as no drivers. Nanlaki ang mata ni Tiffany. Hindi makapaniwala na magagawa yon ng dad niya sa kanya. Daddy, no! Saan ako titira? Paano ako kakain? Paano rin ako makakashop kung walang credit cards and drivers? Matuto kang magtrabaho. Malamig na sagot ng ama. Learn how hard it is to earn a meal. Maybe then, you won't spit out food that people work hard for. Hindi ko na itutolerate pa ang kasamaan mo. Kinakampihan kita kasi anak kita. At sabi mo, sinaktan ka nila. Pero mukhang ikaw yatang nanakit sa kanila. Iniwan ng ama si Tiffany sa kwarto na luhaan at umiiyak ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tiffany ang kawalan ng pag-asa na mabuhay. Paano na siya nito? Pinalikuran na siya ng sarili niyang ama. Samantala, sina Kian at Jelay naman ay tumakas sa nakaabang na media upang interviewin sila. Sakay ng tricycle. Dinala ni Jelay ang sikat na chef sa isang children's park malapit sa kanyang apartment. Ligtas ba tayo rito? Tanong ni Kian habang ginagala ang mata sa paligid. Dito? Oo naman. Kukunti lang ang tao rito kapag gantong araw. At dahil nanalo ka sa contest, mag-celebrate tayo. Libre ko. Anli tusok-tusok dun sa tindahan ni Mang Badong. Umupo sila sa isang monoblock chair sa gilid ng kalsada. Si Kian ay isang sikat na chef sa bansa ay kumakain ng Betamax, isaw at kwek-kwek na nakasawsaw sa suka. Tikman mo. Utos ni Jelay kung kaya't sinunod naman yun ni Kian. Anong lasa? Ngumiti si Kian. Malamang wala, pero chewy, smoky at mainit. Lasang usok no? Biro ni Jelay sa lalaki. Napatingin si Kian sa dalaga. Ang ilaw ng poste ay tumatama sa mukha ni Jelay. Medyo gulo-gulo pa rin ang buhok nito. Ngunit para kay Kian, ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa tanang buhay niya. Dahan-dahang hinawakan ni Kian ang kamay ni Jelay at pinisilyon. Jelay, thank you for saving Lifestine. Salamat at narito ka sa tabi ko. I am nothing without you. Bumalik na sa normal ang Lifestine. Mas gumanda pa nga ang standing nito kaysa noon. Laging fully book at dinudungmog ng mga tao, hindi lang sa fine dining kundi dahil sa special menu na sumisikat. Ang sinigang ala Lifestine. Si Jelay, official partner na niya si Kian. Hindi na lang siya isang taste consultant pero co-owner na.
Tatanggihan pa sana niya ang alok ng lalaki pero nagpumilit ito. Sa katunayan, medyo naguguluhan siya sa label nila ni Kian. I mean, yes, sweet ang binata. Mas lumala pa nga ang kaswitan nito noon. Niyayakap siya nito at hinahawakan palagi ang kaniyang kamay. Pero naguguluhan pa rin siya sa status nilang dalawa. Oo, sinabi nitong mahal siya nito noon pero hindi na inaulit pa. Hindi tuloy siya sigurado kung nagsasabi ba ng totoo ang lalaki o palabas lang yun ang binata. Kinagabihan, inutusan siya ni Kia na pumunta sa isang supplier nito upang bumili ng mga ingredients. Nagtataka nga siya kung bakit hindi na lang nito kinontak ang supplier at i-deliver na lang sa restaurant dahil yun naman talaga ang nakasanayan. Pero ang rason ng lalaki, nagkasakit daw ang driver kung kaya't kailangang personal niya itong kunin. Nang makabalik, napakunot ang noon niya nang nakitang sarado na ang restaurant. Mukhang maagang nagsara ang restaurant at bakit naman ang dilim? Tanong niya habang naglalakad sa loob. Hanggang sa biglang bumukas ang spotlight sa gitna ng dining area. Sa mismong mesa kung saan sila unang nagkita ni Kian. Nagulat siya nang may nakahandang dinner na doon pero hindi yung typical na setup. Sa gitna kasi may isang plato, isang dark chocolate raspberry tart na naging paborito niya na sa lahat ng dessert. Lumapit si Jelay. Unti-unting sumilay ang ngiti niya sa labi. Bigla niya kasing naalala yung time na natikman niya ito. Lumabas naman si Kian mula sa kitchen. Hindi na ito nakasuot ng chef's jacket kundi isang fitted na black suit na. Sobrang gwapong tingnan. At may dala-dala pang bouquet of... Wait, kangkong? Ngingiwi na sana si Jelay nang magsalita agad si Kian. Sorry na. Naubusan ng roses ang supplier natin. At alam kong favorite mong sinigang na may kangkong. Biro ni Kian sabay abot ng bouquet of kangkong sa kanya. Walang nagawa si Jelay kundi ang tumawa at saka napailing. Sira ulo ka talaga? At ang corny mo pa, kangkong ba naman? Si Kia naman ay tumawa rin sa kalokohang ginawa. At least, nag-effort. Sa susunod, kahit araw-arawin ko pang pagbili ng roses, gagawin ko, pero... Unti-unting lumapit si Kian at hinawakan ang kamay niya. Jelay, months ago, niyaya kitang magpakasal dahil sa ibang rason. Isang business deal na tinanggap mo naman ng buong puso. Naalala mo nung una mong natikman yan? Napatingin si Kian sa isang tart sa mesa sa gilid nila. Sabi mo noon, heaven. Sobrang ganda mo habang nakapikit. Na ako nga hirap na hirap noon. Niiwas ang tingin dahil sa'yo. Napasabi na lang ako nga. Heaven nga. At dahil sa tart na to, kinuha ni Kia ng tinidor. Hinati ang tart sa maliit na piraso pero sa halip na subuan si Jelay, kinain ng lalaki ito. Huminga ng malalim si Kian at ninanamnam ang tart na gawa niya. Dahil sa tart na ito, nakilala ko ang babaeng magpapatibok ng puso ko. At ikaw yun, Jelay. Hindi lang panlasa ko ang bumalik, kundi natuto rin akong magmahal ng dahil sa'yo. Ha? Wait, bumalik na ang panlasa mo? Excited na tanong ng dalaga. Dahan-dahang tumango si Kian at nginitian ng dalaga ng matamis. Natitikman ko ng konti ang pait ng tsokolate at tamis ng raspberry. Natitikman ko na, Jelay. Bumabalik na siya. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Jelay. Halo-halo ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Kilig, saya, at kakaibang kiliti sa puso niya. Talaga? Sabi ng doktor, bumabalik na raw. Maybe because of you. Unti-unting lumuhod si Kian at sa pangalawang pagkakataon sa buhay niya, lumuhod siya sa harap ng parehong babae. Pero ngayon, wala ng kamera. Wala na ring audience sa paligid at kontrata. Naglabas ang lalaki ng isang maliit na kahon tsaka galagal na nagsalita.
Si Jelly naman ay napatakip ng bibig dahil sa sobrang gulat. Jelay, gusto kong ikaw ang maging huling lasa na matitikman ko bago ako mamatay. Gusto kong ikaw ang kasalo ko sa almusal, tanghalian at hapunan habang buhay. Hindi bilang fake fiancé ko, hindi bilang isang taste consultant at partner sa trabaho. Dahan-dahang binuksan ng binata ang kahon. Isang singsing na may hugis raspberry na ruby sa gitna. Pinasadya pa talaga yun ni Kian sa gumagawa. Angelica Jelay Santos, will you be my partner for life? Will you marry me for real this time? Umiiyak na tumango si Jelay. Oo naman. Yes, chef. At mahal na mahal din kita. Isinuot ni Kian ang singsing. Tumayo at tinalikan ng mariinang dalaga. Sa halik na yon, nalasahan ni Kian ang tamis ng pag-ibig at yun ang pinaka-favorite niyang dessert, ang labi at halik ng taong mahal niya. Akala ko hindi mo na ako aayain eh. Sabi ni Jelay habang pinupunasan ng luha. Si Kian naman ay tumawa at tinalikan ang ulo niya. Magagawa ko ba yun? Ang tagal kasing magawa ng singsing mo, kaya hinintay ko pa. Sorry na. Wait, pinagawa mo pa to? Gumastos ka pa ng mahal para dito? Yes, worth it naman dahil nagustuhan mo. Isa pa, you deserve everything, love. At ibibigay kong lahat sa reyna ko. Hindi naman maiwasan ni Jelay na kiligyan. Dahil sa sobrang kilig na nararamdaman, kumuha siya ng isang malaking slice ng tart at sinubo yun sa bibig. Ang sarap talaga ng tart mo, kaya favorite dessert ko to eh. Pag-iiba niya ng topic habang namumulang pisngi. Si Kian naman ay napatingin sa labi ni Jelay. Saka niya kangising nagtanong. Alam mo ba kung anong pinaka-favorite dessert ko? Ano? Ikaw. Paus na sabi ni Kian, saka binuhat sa Jelay papunta sa penthouse nila sa taas. Tulad ng magandang recipe, ang pag-iibigan ni na Jelay at Kian ay minsan mapait, minsan naman maasim. Kailangan mo ring balansehin ang sitwasyon para makuha ang tamis. Sa huli, napatunayan nila na ang true love parang favorite comfort food ng isang tao. Hindi kailangang mahal, hindi kailangang aesthetic tingnan. Basta totoo at nakakabusog ng puso. Solve na. Kaya sa mga listeners natin dyan na naghahanap pa rin ng kanyang perfect blend, huwag po kayong mainip at mawala ng pag-asa. Naniniwala po kami na darating din ang isang taong hindi lang basta tikim ang gagawin sa buhay nyo, kundi darating din ang taong makaka-appreciate sa pagmamahal nyo. Hanapin din po natin yung taong kahit anong tabang ng mundo, siya pa rin na magbibigay ng lasa sa bawat araw nyo. Dahil sa huli, ang pinakamasarap na putahe sa mundo ay hindi yung niluto ng pinakamagaling na chef, kundi yung pinagsaluhan nyo ng taong mahal nyo sa hirap man o sa sarap. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan nyo ang kwentong pag-ibig ni Kian at Jelay. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Nancy Reyes from Promised Land, Ma'am Nora Atienza from Lipa, Batangas, Ma'am Margie Matina from Taiwan, Ma'am Rina Dizon from UAE, at Ma'am Emmeline Mandelivar from Dubai. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.